Bagamat nakatutok tayo sa payong legal, may mga pagkakataon din na tumataas ang emosyon sa CIA with being. Eto, balik tanaw tayo. Shut up na muna ako. Okay ba yan? Shut up mo mukha mo. You're funny, girl. Simulan natin sa magbeshi na nagkasama ng loob. Nakakatawa ka, tsaka. Huh? Tsaka ako, ah. Tsaka ako, pero Bakit naiinggit ka hindi? sa akin. Naiinggit ka nga, diba? Anong kaiingitan ko sa'yo? Balat mo, mukha mo, katawan mo? Ayun na nga eh, diba? Hindi ako kagandahan, pero nai-insecure ka sa akin. Buti nang galing sa'yo yung word na hindi kagandahan dahil hindi ka talaga maganda. Tapos, Pero sa bandang dulo, happy ending pa rin. sorry BFF. Sana patawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Isa din sa tinalakay nating issue ay ang tungkol sa third party. Kapal mo mukha mo! Kung ipakukulong kita ngayon, kulang pa yan! Kulang pa yan sa buhay naming mag-iina! Kulang pa yan, sa totoo lang! Nakakatulog ka ba yan? Pag may kausap lang, nakikipagkwentuhan lang sa akin, panlalaki, halos sakalin niya ako, halos patayin niya ako. Kaya pati si Ate Pia, tumataas ang emosyon. Isang tao lang naman may kasalanan nitong lahat, di ba? Opo. Tapos idadahilan mo pa dahil umiinom ka. Opo. Kinaladkad ka para makipagtalik kay Mary Grace. Hindi naman po. So, tigilan mo na yung mga palusot mo na nakainom kasi ako eh. 8 buhay ang sinisira mo. 6 na bata at 2 babae na nagkamaling magmahal sa'yo. Kung ako kayong mga babae, with all due respect, na in love naman din ako maraming beses. At napakahirap hiwalayan ng mahal mo sa buhay. Pero sa totoo lang, anong nabigay niya sa inyo? Pagmamahal? Pagmamahal ba yon? Pero isipin niyo, pagmamahal, hindi naman kayo mag-asawa eh. So ako, from the bottom of my heart, sasabihin ko sa inyo, iwanan niyo siya. Ikaw, magpasalamat ka na hindi ka kasal sa kanya. Layuan mo na yan. Layuan mo na. Women must be empowered financially. Yung empowerment na gusto ko sa inyo, hindi kayo sumasama sa isang lalaki dahil akala nyo kailangan nyo siya sa buhay niya para sustentuhan kayo. Hindi naman niya nagagawa eh. So financially, gusto ko merong kang power na umalis sa kanya. Baka sabihin nyo, si Senator Pia hindi naniniwala sa pag-ibig. Believe me, naniniwala ako sa pag-ibig. I love being in love. Pero meron ding in love na hindi nakakatulong sa buhay natin. Ngayon, ikaw naman, gusto mo ba yung mga batang sinilang mo, walang respeto sa'yo? Yung ba gusto mo? Hindi naman po. O ano papakita mo sa kanila? Minsan ka na nga lang magkatrabaho, pero regular ka. Pumunta para uminom sa kanto. Ano ba naman yon? Kulang na nga yung binibigay mo, iniinom mo pa. Payag ka magpa-vasectomy? Payag ka? Hindi naman po, ma'am. Ha? Hindi po payag. Bakit? Gusto mo pa bang mag-anak? Sa lagay na yan, mag-aanak ka pa? Pag-isipan nyo yun kasi alam nyo, kayo ha, mga lalaki, lahat na nakikinig dito, akala nyo yung family planning, problema lang ng babae. Hindi yun, hindi tama yun. Mali na nga nakipagtali kasi ba na may iba kang partner naman pala, mambubuntis ka pa. So sa akin, Mary Grace, huwag mong isipin na lugi ka. Huwag mong isipin na talo ka. Palitan mo yung mindset mo. And what I want is mabigyan ka ng lahat ng support to be a wonderful, to be a great single mom. For the win, ang message ni Ate Pia tungkol sa women empowerment. At tungkol pa rin dyan, eto ang isa pang kwento na tungkol sa kababaihan. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Siya ang iyong asawa? Opo. Opo. Kasi wala naman po akong kakayanan buhayin yung di ba kong anak. Hindi naman po ako makapaghanap ng trabaho kasi PWD po ako. Kung hihiwalayan ko nga siya, paano na kami? Paano na yung mga anak ko? 4 pa po yung nag-aaral ko. May maliit pa po ako, 3 taon. Dumitete pa po sa akin.
Kaya naman, eto ang solusyon mula kay Kuya Alan. Kung inaalala mo lang na wala kang trabaho, kami na magbibigay ng trabaho sa'yo at may naisip na akong trabaho para sa'yo. Ang trabaho mo, ikaw ang magsasalita sa mga seminar, sa mga kababaihan. Kasi kaya ako nagpapasalamat na nandito ka. Yan ang number one problema ng mga nabubugbog. Paano anak nila at paano yung kabuhayan nila. Kung ang gusto mo lang talaga, safety mo at safety ng mga anak, hiwalayan mo lang, di ba? Tutulong kami dun sa protective order and then tutulong kami sa trabaho mo. Minsan may mas makapangyarihang puwersa kaysa pag-ibig. Yun ay ang selos. Haluan pa ng usapin tungkol sa pera, nako, ang komplikado. Ayoko na pong maulit sana maalala, pero kada dadating po ako sa tindahan, aamoy na po niya ang ko. Sinungaling Ang ka! tagal-tagal po niya Sinungaling ka! Pag inaalis ko po yun, sasabihin po niya, bakit Sinungaling ka, asawa sinungaling mo ka. ako? Ay, karapatan na Sa'yo. ako. Mabaho ka? Bakit mag-ano pa ko sa'yo? Ba? Maamoy ka? Sino lang may Ay, hindi asawa ko ka? naman po talaga Nagsama kailangan tayo. ng huli. Hinahatid ka sang taga parula. Kitang-kita ng mga bayaw ko. Kitang-kita ng mga kapitbahay ko. Naloko mo ko sa pera. Linoko mo ko sa isang bagay. Kaya nasasaktan po ako na Ako ang masakit. aanin ko yun. Ang ginawa mo sa akin. Sobrang pagloko mo sa akin. Masakit sa akin. Linoko mo ko sa pera. Linoko mo pa ko sa isang bagay. Para sa ganito komplikasyon, korte ang magpapasya. So ang kailangan talaga dito, matulungan natin sila na mabilis mahantong sa korte at dapat mabilis na magkaroon ng desisyon yung korte para matuldukan ito. Tututukan natin tong case na to at ang aming matutulong talaga sa inyong dalawa ay tulungan nga na humantong na to sa korte. Kasi kung hindi, magbabalik-balik lang kayo sa barangay, sa pulis, sa magkapitbahay, sa mga kamag-anak niyo. Speaking of pera, eto naman, tungkol sa utang. Daya, yan ang mga ebidensya ko, ang mga pautang ko sa iyo. Nung tayo nagarap sa barangay, meron ako mga ebidensya sa iyo. Alam mo, Inday, kaya ako nagpapayag sa iyo, wala kang binanggit, hindi. Alam ng Panginoon, alam ng Diyos, lahat ginawa ko sa iyo. Hindi ako mingi sa ng resibo. Eto, ultimo, ayan o, eto po, ultimo resibo ng, isinanda ko po yung aking peso ng misir ko. 10,000 inutang niya. Ang dami po rito, ayan o, ayan pa yung mga pangutang niya. Ganyan ho, yan talaga. Pinupupitang bilang anak, ha? Tumila ka sa bahay, 2,000 ang taon mo. Sumunod mo, 8,000 ka na tumila sa bahay, ha? Puro utang. Paubaya po ako dahil sa kanya, dahil wala siyang ginagawa ko, hindi ang Panginoon. Kaya pinaubaya ko. Alam mo sa nagpabaya kasi alam mo na wala na akong utang talaga sa iyo. Inday, hindi naman sira ulo ko na pumunta ako sa barangay na ipabarangay kita na wala kang utang ako. Ate Susan, negosyo mo yan, alam mo yan sa sarili mo. Inday. Ginagala kita, nanay na kita. Ang utang mo na hindi mo talaga binayaran. Ako ba Ngayon kung hindi mo babayaran ito, tutan wala na sa bulsa ko to. Nakaraan na to. Sige, kahit sa harapan ni kuya, ni ate, huwag mo nang bayaran. Pasya ko sa barangay. Pasya ko rin sa harapan nila kuya. Huwag mo nang bayaran. Tapos na. Pero huwag mong kalimutan na itunurin kitang anak. Natira ka ng 8 buwan sa bahay. Ano ginawa ko sa iyo? Alam ko yun, tinurin mo akong anak, tinurin din kita, ina. Hindi mo ako Kaya tinuring na ina. nagtutulungan tayong dalawa, Hindi alam mo ako mo yan. tinuring na ina. Alam mo yan, Ate Susan, lahat na binuhos mo din sa iyong pagmamahal. Pati asawa mo, may Alam utang mo sa yan, akin. alam mo yan, Ate Susan. Kaya nga patong-patong na nasabi mo, 30,000 utang ko, kaya 22,000 ang binayad ko sa iyo. 28 na tanggap ko sa tatay ko. O sige, Magkakatotoo naman tayo. para tapos na tayo. Magkakatotoo naman tayo. Kuya, ate, total, ako babanggitin ko ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino nagsasabi sa amin ng totoo. At darating din ang panahon, diyan kami husgahan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Bible, pag hindi ka nagbayad ng utang, karumal-dumal ka sa paningin ng Panginoon. Kung ano inutang mo, siya mo dapat bayaran. Ate Pia, Kuya Alan, ano sa tingin nyo? Ang nakikita ko, ang gusto lang ni nanay, acknowledgement na meron utang. Na hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo na kung wala, i-acknowledge mo. Pero kung meron man, parang yun ang hinihingi niya. Di ba? Pero ate, sabi mo nga, hindi natin matutulungan sa batas kasi yun na ang batas. Pero Hindi niya sinuko na meron ka talagang utang, Inday. Hindi lang niya itutuloy. Yun ang basa ko. Pero sabi nga ni Alan, pumirma na siya,
Yun ang nasa batas. Sa mata ko, sa pananaw ko, kung ako magiging judge, mukha talagang may utang ka pa. Kaya again, makikiusap kami sa inyo katulad nung kanina na ano ba yung baka pwede mo pang idagdag? Kasi yung tao, binigay niya na lang para wala na lang gulo. And on that note, kami naman, may foundation talaga ako para sa kabataan, no? In memory of my son. So, tulong na lang namin yon na yung apo nyo, kasi yan naman ang inaabala nyo, kami na lang magdo-donate para sa kapakanan ng mga anak nyo. Tutulong din ako. And sa'yo naman, Alona, ganun din. Ang panayang bitaw ng salita mo, very consistent, mangbayad lang naman din niya sa pang-araw-araw nila sa bahay nila, kuryente, ganun. So, tulong na rin namin sa inyo. Magdo-donate na lang kami. So, sana, ikaw din, kusang loob, Inday, kung ano na lang din ang makikita mong ibabato-bato mo kung buwan-buwan, di ba? Para lang maibalik. O di kaya pareho kang tumira sa kanila, di ba? Ano yung tulong na mabibigay mo sa kanila na hindi naman sa pera, pero yung makakatulong sa buhay nila, sa bahay nila. Alam mo naman pamumuhay nila. Baka may maitutulong ka, i-offer mo para maibalik din yung pagmamahalan. Ate Pia, ngayon, ang maitutulong ko na lang sa kanya, hulog-hulugan ko ng kaya lang sa ano ko kasi wala naman ako anak buhay Kung kaya lang na sa ano ko para makatulong na lang ako sa kanya. Kaya mag-isip ka kung anong livelihood ang pwede namin itulong sa'yo para may kabuhayan ka sa bahay. Importante yung hulog-hulugan. Kung ano man kayanin mo, yun ang sinabi mo, ha? Sang-ayon naman si Inday. Kaya ang ending, hugs and kisses pa din. Shut up mo mukha mo. Sinungaling ka. Iba't ibang emosyon at solusyon. Dito yan sa CIA with DA. Hanggang sa muli.